Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ang pagbabagong anyo ni Jesus sa Ebanghelyo ay minsan lamang naganap, subalit nagpapatuloy ito sa mga buhay na patuloy na binabago ni Jesus. Sa tuktok ng bundok, nasilip ng 3 alagad ang natatagong kaluwalhatian ni Jesus, naganap namang mabubunyag sa kanyang muling pagkabuhay. Bagamat isang kisap mata lamang ang karanasang ito, naging bukal ito ng panibagong tapang at lakas para sa mga alagad upang magpatuloy sila sa mahirap na landas ng krus ni Kristo at ng krus ng kanya-kanya nilang buhay. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita, upang sa pagdadalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na yon, inilabas ng Diyos si Abram at sinabi sa kanya, "Masdan mo ang mga bituin, mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo." Nanalig si Abram at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Abram, "Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldea upang ibigay sa iyo ang lupaing ito." Itinanong naman ni Abram, "Panginoong aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin?" Sinabi sa kanya, "Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing, at isang tupab
bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato. Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niya magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buwitre upang kanin ito, ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog na mahimbing si Abram, nagkaroon ng isang nakakatakot na pangitain. Pagkaloob-boob na araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas sa sulo na dumaan sa pagitang pinatay sa mga hayop. At ng araw na iyon, nakipagtipan ang Panginoon kay Abram. Wika niya, "Nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito, mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ay aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko ang poon, aking kaligtasan. Kaya't walang takot ako, kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko'y huwag akong lisanin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bagong mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayon ay luhaang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula roon ay hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas.
Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati, tulad ng kanyang katawan, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabi kang makita uli, magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag. Ang Diyos Ama na nangusap. Ito ang mahal kong anak, lugod kong didingin lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya ay nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang muka. Nagniningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay, lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na maghaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama. Ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa ho kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Ang totoo niya'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus. At hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
Maligayang pagbabalik muli dito sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Noong nagdaang linggo, narinig natin sa Ebanghelyo, tinukso ng Diablo si Jesus. Pero hindi nanaig ang tukso. Bagkus nagtagumpay si Jesus dahil mas pinili niya ang higit na nakabubuti. Ano yun? Ang piliin ang sundin at pakinggan ang kalooban ng kanyang amang nasa langit. At sa linggong ito, narinig natin ang pagbabagong anyo ni Jesus doon sa bundok ng Tabor. Doon sa bundok, sa tuwing aakyat si Jesus, nananalangin siya, nakikipag-usap, nakikipagdaupang palad sa kanyang amang nasa langit. At doon sa bundok na iyon, nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang mukha at naging puting-puti ang kanyang kasuotan. Pero ano ang saysay ng pagbabagong anyo ni Jesus? Para patatagin ang pananampalataya ni na Pedro at ng mga alagad. Bakit? Dahil batid ni Jesus na pagkabalik nila ng Jerusalem, masisiraan ng loob ang mga alagad. Hindi nila matatanggap ang mangyayari kay Jesus dahil umaasa sila na si Jesus ang magliligtas sa kanila. Pero sa puntong yaon, batid ni Jesus na hindi nila matatanggap ang mangyayari sa Kanya. Kaya ano ang nangyari? Pinalakas ni Jesus, pinatatag ni Jesus ang kanilang loob at pananampalataya. Ipinakita sa kanila ni Jesus na hindi lahat matatapos sa krus. Hindi lahat matatapos sa sakit. Hindi lahat matatapos sa kamatayan. Bagkus sa dulo lagi ng krus, laging sisilay ang liwanag ng muling pagkabuhay. Kaya nga sa pagbabagong anyo ni Jesus, ipinakita ni Jesus ang magiging kahahatnan ng bawat isa sa atin. Jesus' transfiguration is an anticipation of our glorified body in the resurrection of the dead. Pagpapakita na balang araw din, katulad ni Jesus, muli tayong mabubuhay at magiging maningning. Pero paano natin mauunawaan yun? Paano mauunawaan yun ng mga alagad? Mauunawaan lamang yun sa pamamagitan ng pananampalataya. Faith makes us see what eyes cannot see, what ears cannot hear, and what our hands cannot touch. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng pananampalataya na makita ang hindi nakikita ng mata, na marinig ang hindi marinig ng tenga, at mahawakan ng kamay ang hindi maarok at maabot ng kamay. Dahil sa pananampalataya, itinataya natin ang sarili nating pananaw, paningin, pandinig, at panghawak para tayo ay may mapala. Yon ang pananampalataya.
magtataya ng pananaw para tayo ay may mapala. At yun ang nangyari kay Abraham sa unang pagbasa. Kung marinig natin sa aklat ng Henesis, sinabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham, umalis ka sa bayan ng Ur at pumunta ka sa lupang ipinangako ko sa bayan mo. Walang ano-ano'y sumunod si Abraham. Pero hindi alam ni Abraham kung saan ba matatagpuan ang lupang iyon. Wala pa namang Google Maps, wala pa namang mga mapa, wala pa namang Waze. Pero kahit wala ang mga bagay na yaon, kahit hindi malinaw kay Abraham, nakinig si Abraham at sumunod sa tagubilin ng Panginoon. Pero alam nung nangyari, bago marating ni Abraham ang lupang pangako, nasilayan niya lamang sa kalayuan, pero hindi siya nakapasok sa lupaing yaon. Natanaw lamang ni Abraham sa kalayuan, pero hindi siya nakarating sa lupang ipinangako sa kanya ng Panginoon. Anong ibig sabihin noon? Dahil ang lupang ipinangako sa kanya ay hindi sa lupang ibabaw. Bagkus ang totoong bayan na inihanda at ipinangako ng Diyos kay Abraham ay ano? Ay ang bayan sa langit. Kaya nga sabi sa ikalawang pagbasa mula sa aklat, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos, ang langit, ang tunay nating bayan. Ang langit, ang totoong lupang ipinangako sa atin ng Diyos. Kaya nga lahat ng ginagawa nating paghahanda ay paghahanda para makarating sa tunay na bayan sa langit. Kaya nga ang ginagawa nating pag-aayuno ngayong panahon ng Kwaresma, ang pagtitiis, ang pananalangin, ang pagkakawang gawa ay mga makalangit na bagay. Naghahanda tayo hindi para sa buhay natin dito sa mundo, pero naghahanda tayo sa pagbabalik natin sa tunay nating bayan sa langit. Kaya nga dagdag ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, kapag nakarating na tayo sa tunay nating bayan sa langit, sabi ni San Pablo, babaguhin ng Panginoon ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan. Saan nangyari yun? Sa bundok ng Tabor. Sa bundok kung saan nagbagong anyo si Jesus sa Ebanghelyo. Ibig sabihin, sa pagbabagong anyo ni Jesus, ipinapamalas, ipinapakita niya sa atin na kung ano ang sasapitin natin balang araw. Pero mauunawaan lamang natin yan kung meron tayong malalim na pananampalataya. Kaya nga sa dulo, bilin ni San Pablo sa mga taga-Filipos, magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na kaugnay ang Panginoon. Magpakatatag kayo dahil habang tayo ay nasa mundong ibabaw,
dadarangin sa apoy, susubukin tayo dahil inihahanda ang puso at kaluluwa natin sa pagbabalik-bayan natin sa langit. Pero huwag mag-alala dahil lahat ng nararanasan nating hirap, pagdurusa at sakit dito sa mundo ay pansamantala lamang. Naniniwala ho ba kayo doon? Lahat ng paghihirap na inihaharap sa atin ngayon, na pinagdadaanan natin ngayon, ay pansamantala lamang. Hindi yan ang habang buhay nating kahatnan. Bagkus at marahil, paraan ng Diyos para turuan tayo. Paraan ng Diyos para pagsumikapan nating manalig sa Kanya at ibaling lamang sa Kanya ang atensyon. Paraan lamang ng Diyos para palalimin ang ugnayan natin sa Kanya. Kaya ngayong panahon ng Kwaresma, yan ang pinagsusumikapan nating ituro natin sa ating mga sarili. Nagtitiis tayo, nag-aayuno tayo, hinahayaan nating iharap ang sarili natin sa bawat mga pagpapakasakit sa buhay na ito dahil gusto nating turuan ang puso natin na magtiwala sa mga bagay na nagtatagal, sa mga bagay na mga makalangit, sa mga bagay na magiging susi at daan natin para makabalik sa tunay nating bayan sa langit. Ano ang kailangan nating gawin? Palalimin ang pananampalataya at palalimin ang pakikipag-ugnayan kay Jesus Nazareno. Tumayo ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinakita mo, Ama, ang kaluwalhatian ng iyong anak na si Jesus sa pagbabagong anyo. Panibaguhin mo rin ang aming buhay sa lahat ng bahagi nito. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Para kay Francisco na aming Santo Papa, kay Jose na aming Obispo, mga pari, diakono, relihiyoso at relihiyosa. Masigasig nawa nilang gampanan ang misyon ng awa ni Kristo. Sa pamamagitan ng matatag nilang pananampalataya, manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Panginoon, sa pagbabagong anyo ni Kristo, naway makita namin ang liwanag ng iyong kaluwalhatian at sa pagdiriwang ng taon ng Hubileo, ay maging mas masigasig kami
sa pagbabagong loob at pagdadala ng iyong pag-asa sa mundo. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga taong nais nang tumalikod sa kanilang mga makasalanang pamumuhay, matanggap nawa nila ang grasya ng iyong awat habag sa pamamagitan ng pagtanggap ng sakramento ng kumpisal. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga catechumen, panindigaw nawa nila ang kanilang layuning itakwil ang kasalanan upang matanggap nilang ganap ang buhay at kaligtasang dulot ni Kristo Jesus. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon, makasapit nawa sila sa buhay na ipinangako mo sa kanila noong sila'y binyagan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Diyos naming Ama, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Ganap nawa kaming makapaghanda habang kami nananabik na ipagdiwang ang misteryo ng iyong muling pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, nang maipagtapat niya sa mga alagad
na siya ay laang mamatay para sa lahat, sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mga mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025 hanggang 2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang informasyon, tulong pang-edukasyon pinansyal, deskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero nakapaskel sa ating LED screen. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ang lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo, sapagkat kahit ngayon pa man sa lupang ibabaw, pinapagsasalo mo na kami sa kariktan ng kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain at pag-ingatan kayo lagi ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na Eukaristiya, umayo kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.